Tuwing eleksyon, hindi nawawala ang panliligaw ng mga kandidato sa mga vote-rich province. Kung pagbabasihan kasi ang kasaysayan, susi ang mga probinsyang ito para manalo sa isang eleksyon. Narito po ang report. Ang mga kandidato dapat marunong sa math. 52 million voters na tayo. Kung national position ang inambisyon, may maaring formula raw para makasungkit na mas maraming boto. Ang unang-unang mong kasing iisipin sa pagpaplano, ilan ba ang kailangan kong boto? Karamihan ang tinitingnan yung vote rich. Makikita mo yung pagpaplano nila takes into consideration, dapat nakadaan ako sa top 20 provinces. Ang lalawigan ng Cebu ang may pinakamaraming botante, mahigit 2.5 million. Halos 2 milyon ding boto ang Cavite, Pangasinan, Negros Occidental, Laguna, Bulacan, Davao del Sur, Batangas, Rizal at Nueva Ecija. 16 million votes ang kayang ihatid ng 10 lugar na ito. Kalimitan media center yan. Kalimitan urban. Kalimitan may internet penetration. So kung doon ako magfo-focus, to a certain degree, yung tatlong ingredients na yon, pwede kang manalo doon eh. Si dating Pangulong Gloria Arroyo, bigay todo ang ginawang kampanya sa Cebu. Kaya malaki ang hinakot niyang boto sa bahaging ito ng bansa. Di ba, maliwanag? Masaya tayo lahat. Si Pinoy naman, makailang beses ding niligawan ng Cebu noong siya ang tumakbong Pangulo. Nanalo rin si Pinoy sa Cebu noong 2010. Pag nakuha ko yung Cebu, may hawak ka sa Visayas. So yun yung mga dynamics na kailangan mong pag-aralan para malaman mo kung ilan yung frequency akong pupunta dyan sa probinsya. Ang mga lugar na ito may special attention daw na turing ang mga kandidato. Target puntahan bago pa magsimula ang kampanya. Nakikipag-alyansa na maaga at ang dalas ng pagbisita rito. Not once, but twice, o kung minsay, paulit-ulit pa. Isang tapat. Ang pagbibigay halaga ng mga kandidato sa vote-rich provinces hindi natatapos kapag nanalo na. Politically strategic sila, di ba? Kaya lang hindi maganda yon. Kasi yun ang nagiging dahilan bakit inequitable ang development ng ating bansa. Dapat tama